Makakasama natin live mula sa NAIA sina DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil. Magandang gabi po mga Ginoo. Nabigla po daw, Secretary Abalos, nabigla po daw ang buong liderato po ng inyong kinasasakupan kasama ng PNP sa mga impormasyong nakuha po ninyo mula po sa mga sinasabing biktima. Ano po ba eksakto? Nailahad na po ba lahat ayon sa pagre-report ng aming kasama dyan? Ito ba yung tungkol kay Teddy Mejia, Corina at Pinky? O tungkol kay Pastor Kibuloy? Ito po yung tungkol kay Pastor Kibuloy at lahat po ng mga sinasabing biktima niya na karamihan po yung mga menor de edad. Okay. Ito pong sinasabi, actually nagsimula ito kay Colonel Marantan, yung kanyang hinayag sa kanyang Facebook page, nabigay siya ng statement. No? At malinaw po roon na talagang merong mga tao, no, naglagay kasi silang PNP na kung sino gusto magreklamo kayo. At dahil dito, maraming lumapit sa PNP at nagpahayag ng kanilang mga reklamo. No? At yung tama yung pahayag kanina, mga 13 pataas, no, approximately pataas, no, talagang sinasabi at ako mismo, no, sinabi ni Colonel Jean kanina, totoo po iyon. Yun po ang kanilang mga sumbong kay Colonel Hansen. Ang sa akin lang, Pinky at Corina, ito'y sumbong, ito'y aligasyon, dapat talaga itong imbestigahan maigi ng Philippine National Police. Alright, kay General Marbil naman, ito po yung nakasalalay sa inyo po muna. Ano po, kaya po nasa kustudiya po ninyo. Ito pong naging pugante sa loob ng maraming buwan, si Ginoong Kibuloy. Pero paano po malalaman kung siya'y guilty o hindi? Ito po'y kailangang dumaan sa korte. Ganun po ba, General Marbil? Opo ma'am, dapat nasa korte po yan. And sabi ko nga, ang pina-implement lang po natin yung warrant of arrest na binigay po ng korte natin. No? And sabi po ng SILG natin, and just want to, yung mga ginawa po ni Apollo Kibuloy, no? Yung sa mga bata, na talagang tunay yan. That's what the revelation ng mga iba na we spoke dun sa kanila. Kaya nga sila, sabi ko nga, hindi makapagsalita because they are already brainwashed. Yun po, na-brainwash sila eh. Kaya natatakot sila yung sinasabi po ng ating minamahal na SILG na baka patayin sila ng yung death ba yun? Angel of Death. Angel of Death. Doon sila natatakot. Yun ang nasa kanila eh. Pagka nagsalita sila, kaya nga yung kung may nangyayari sa kanila, hindi sila pwede magkwentuhan. Kasi pagka nagkwentuhan sila, yung Angel of Death will kill them. Yun ang nasa utak nila. Kahit asa kayo pumunta, yun ang sa kanila. Para to military training, sir, I just want to add, no? Yung training talaga, they started yun sa Glory Mountain, dun sa taas. Parang military training yan, takbo, ganyan, brainwash. Then pagka, dadaling ka na dun sa KOJC, ito yung tuloy-tuloy na kanilang indoctrination and brainwash. Up to the time you are prepared to sacrifice o ibigay mo yung katawan mo kay Apollo Kibuloy. Pero hindi pa po natin nasisigurado kung itong Angel of Death ay totoong mga taong militante na maaaring humabol sa inyo para sa inyong kamatayan o ito po'y guni-guni lamang o nasa kanilang panulatan? Napanakot dito po sa mga maaaring magsalita. Ito yung nakausap ko po, no. Ito pong worker po siya, matandang lalaki na to. Sigurado ng age mga 40, 50. He was already natanggal po siya sa KOJC ng 2019. Ang sabi niya, walang pwedeng lumapit kay Apollo Kibuloy kasi natatakot sila kasi ang pagkapaliwanag sa mga tao doon, si Apollo Kibuloy na kaya niyang basahin yung kaluluwa. So kung anong intention mo, mababasa niya. So pagka nabasa niya yung intention mo, pamamatay kasi Angel of Death. Ito, kwento ng matanda na to. That's how they believe. At how they were brainwashed, ito na po yung kanila. So kung hindi mo ibibigay yung, sabi nga ng SILG natin, hindi ka pwedeng magkaroon ng salvation. Ang pinipreach kasi ni Apollo Kibuloy is salvation eh. Kasi sa kanya, doomsday, doomsday prepper. Yung mga tao takot na takot, so they want to be saved, yung kaluluwa nila. Kaya ito po ang dahilan din, General SILG, kung bakit matagal na po daw nangyari ang mga krimen na ito pero nakalusot sa otoridad.
Well, totoo yun, Corina at Pinky, no? Actually, ito yung mga sumbong na inuulit ko, these are alleged, no? Na ginawa ni Pastor. Kaya ako'y nananawagan rin sa kanyang followers, no? Na sana maging mapanuri naman tayo. Tingnan nyo kung totoo ba yung sinasabi ng mga biktima rito. No? Tingnan natin, kasi kami nirespeto natin. We're very tolerant of religion. We respect each other's religion. Pero yung kantong punto, yun naman ang aking apila. No? At kung sakali man, no, bukas po ang PNP sa anumang sumbong, lumapit lang po kayo. Because kung itong aligasyon na ito, tama si Attorney Mark Tolentino, abogado nila, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. No? Sinasabi yan ng ating korte. No? Pero ito naman sa akin, paano kung totoo talaga ito? Tatalikod na lang ba tayo dito? Hindi tayo makikinig? Yan po ang papel ngayon ng Philippine National Police. Ang pakinggan ng mga reklamo, i-verify ito, at kung totoo ito ay mag-file po ng kaso laban sa taong ito.